bulubunduking namumuti sa yelo. Aksyong makapigil hininga. Karanasang tunay na kakaiba. Mula Seoul, South Korea, bumiyahe kami ng 4 na oras papuntang Gangwon, probinsya kung saan matatagpuan ang iba't ibang ski resort. Ang winter sa Korea ay mula Disyembre hanggang Pebrero, pero sa Gangwon Province, pwede ka pang mag-ski hanggang Marso. Sa buong South Korea kasi, ang Gangwon ang nakakatanggap ng pinakamaraming snow at mas matagal ding nababalot ng niebe ang mga bundok dito. Nagyayelong kagandahang naghihintay sa tulad kong sanay sa mainit na panahon. Ilang beses na rin akong nakabisita sa bansang ito, pero may iba pang adventure na dala ang taglamig. Isang pambihirang pagkakataon na mahirap palampasin. Isa sa pinagmamalaki ng South Korea ang Yongpyong Ski Resort na matatagpuan sa Pyeongchang sa Gangwon Province. Sa mga mahilig sa Korean drama, dito ginawa ang ilang eksena ng Winter Sonata. 31 slope ang humahamon sa mga nagpupunta rito para mag-ski at snowboarding. Mula sa beginner at hanggang sa matuturing ng expert. Dito rin matatagpuan ang pinakamahabang gondola ride sa buong Asya, na isa sa pangunahing atraksyon ng resort. Paakyat na kami sa bundok sakay nitong gondola. Bale, 20 minutes daw ang itatagal kasi matarik talaga yung bundok, medyo malayo. At 3.7 kilometers yung distansya. Habang paakyat ka ng bundok, aaliwin ka ng magagandang tanawin. Matarik man at mabangin, hindi ito alintana ng mga tao. Dito na nagtatagpo ang mga resort guest na kaya nang mag-ski sa matarik na slope na may habang 5.6 kilometers. Nasa tuktok ako ngayon ng bundok, nasa 1,500 meters above sea level. Itong nasa likuran ko, tawag nila lift. Yung mga tao galing sa baba, umaakyat sila dito, tapos nag-ski sila pababa uli. Then pagdating doon, sakay na naman sa lift papunta dito. Nakamamangha silang pagbasdan, parang nagsasayaw lang. Kinakarinyo ang makinis at maputing daan pababa. Sa mga magagaling na talaga, ilang minuto lang, nasa baba ka na. Mula sa baba ng slope, tanaw na ang hotel na tinutuluyan namin. Nasa 320,000 won o nasa 13,000 per night ang rate dito. Merong mga batang-bata pa na pinatuturuan na ng kanilang mga magulang na mag-ski.
Meron ding pamilya at magkakaibigan na sama-samang nagsasanay. Hindi nakakahiyang sumemplang dahil marami namang nag-aaral palang magbalanse. Kaya naman, nilakasan ko na rin ang loob ko. Pero bago makapag-ski, kailangan mo munang mag-rent ng gamit kung wala kang dalang sariling ski equipment. Aabot sa 56,000 won ang pagrerenta ng ski suit at equipment o nasa 2,500 pesos kada tao. Mas mababa naman ang bagya ang pambata. Ang paggamit ng pasilidad nasa 33,000 won o 1,400 pesos para sa matatanda at 27,000 won o 1,150 para sa mga bata. 이거 앞으로 와야 돼. 다 얘가 여기로 와야 돼. Unang challenge ang pagsusuot ng ski boots na yari sa makapal na plastic kaya matigas at mabigat sa paa. 이걸 걸을 때 이렇게 걸어야 돼요. 1, 1, 2, 2. Again. 1, 2. 2, Okay. 1, 2. Okay. 1, 2. Ayun. Una yung sakong. Alright. Pagdating sa labas, nakilala ko na si Andrew, ang aking ski instructor. Alright, from the bottom. Yeah. And then bring your hand down over the strap. Over the Okay? strap. Grip the handle Like that. with the strap together. Okay? Together. Yeah, Okay. like that. Okay. Good. Okay? And then next. Okay. Mhm. Next, I'm going to show you how to put on your skis and take it out. And then inside the toe first. And then center your heel on a heel piece like this. Okay? Push down. Alright. Okay, that's it. Okay? Pasok dito. Yeah. And then push Then, down. push down. Push down. Like that? Yeah, right. Good. Okay. Excellent. Bend your Bend, knees okay. yeah, a little bit. Okay, look forward. Okay. And then walk, walk, walk. Just slide it, slide it. I'm not going. Yeah. Okay. Keep doing. It's okay? Just go Okay. straight? Yeah. Not bad. Alright. Try. Good. 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 Not bad? Yeah, like that. Okay. Okay. If you cannot control your speed, you have to fall down on your right side or left side. Okay. Don't back. Not Yeah, backward. Okay. Skis keep sliding down. Okay. So. Masusubukan kong mag-ski sa unang Okay. pagkakataon. Use your hand. Just to try land on your hips like this. Like that way. At ang unang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko ay kung paano bumagsak sa pagkakatayo. If you use your hand, you will help your arm. Okay. So and then how to get up. Okay. Get the ski. Sa February 2018, magaganap ang Pyeongchang Winter Olympics sa South Korea. At sa Yongpyong Resort, gagawin ang slalom at giant slalom competition. Hindi kalayuan dito, itinatayo ng gobyerno ang iba pang pagdarausan ng Olympics at mga pasilidad para sa mga atleta. Right now we're standing in front of Gangneung Olympic Park, which is inside the Gangneung Coastal Cluster. So within Gangneung Olympic Park, right here we're standing in front of the Gangneung Hockey Center, mainly for the men's hockey competition. But also there will be a medals round as well for men's and also women as well. Right in front of us, the gray building here is for the training for the hockey players. And actually behind on the right is the actual competition rink for the hockey. So behind, further away from the Gangneung Hockey Center, yeah, over there, with the two yellow cranes, that's actually the Gangneung Ice Arena. That will be mainly for the short track speed skating and also figure skating altogether.
6 sa 12 istrukturang gagamitin ay bago. Hindi naman daw ito masasayang lalo't plano nilang ipakilala ang South Korea bilang pangunahing destinasyon para sa winter sports. This is our official vision. We call it New Horizons, and hopefully open up a new horizon for all the winter sports around the world, but also become an Asian hub of all the winter sports within Asia as well. People from East Asian countries, South Asia, Southeast Asia, and also Middle East Asian countries who are dreaming actually by watching TV or areas that have no snow can actually can come to Korea and use all the competition venues that are going to be used after the games and come and get trained or learn new events. Sa Alpensia Resort naman gagawin ang iba pang Olympic events. Kilala itong entertainment destination na matatagpuan sa taas na 700 meters above sea level. Napakalaki nitong Alpensia Resort. Bukod sa mga challenging slopes, nagtayo rin sila ng mga structures na gagamitin sa Winter Olympics 2018. Iba't ibang events nga yung gagawin dito involving 7 sports. Sumakay kami ng monorail para maakyat ang tuktok ng ski jump tower. Nakalulula sa una pero napakaganda ng view mula sa taas. Sa TV ko lang napapanood ang mga atletang mistulang lumilipad sa kompetisyong ito. Bukod sa pagliliwaliw sa iba't ibang atraksyon ng Alpensia, marami ring atleta ang nagtitraining dito. Kapag natunaw na ang yelo kapag summer, nagiging golf course naman ito. 과연 알펜시아라는 의미가 뭘까요? 네, 이곳이 해발 700m이다 보니 매년 11월 말서부터 그 다음에 4월 중순까지 눈이 엄청나게 많이 옵니다. 알펜이라는 단어와 아시아라는 단어를 두 개를 합쳐놨어요. 그래서 아시아의 알프스라는 뜻으로. Kapag ganito naman ang tanawin mo, sayang naman talaga kung hindi ka marunong mag-ski. Push down. Kaya, kinarir ko na. There. Tinuruan akong kontrolin ang aking pagsemplang. Okay, just don't use your hand. Just to try land on your hips like this and that way. Okay? And then go. And then, oh my God, like this. Like that. Okay? There's no pain. Mag-alis ng ski, Just take it up. Okay? Like this. Yeah, okay, like that. Like this. And then, at tumayo muli. yes, sit on it. Okay? Knee. And then stand up. Okay. Sure. Pangalawang mahalagang And lesson, then like this, push. paano 1, 2, mag-brake. push. Okay, little bit lean forward. Okay, slightly bend your knees, rest. Okay, look forward. Okay, hands up. Okay, and then make your arms round. Round. Yeah, and then drag your paw. This is paw. Okay, drag your paw along the snow. Yeah, like this. Don't do this. Okay. Okay. And then look forward. Just lean forward. Okay. And then slowly down. And then gently wider. You can stop. Okay. Just like that. Kapag alam mo na ang basics, pwede ka nang mag-isa. Kung first timer ka man, hindi ka mapapahiya. Kasi normal lang dito yung may natutumba. Ay, akala ko tatamaan niya ako. O, diba? Ganun lang, oh. Pag wala ka pang alam sa pag-ski, magpa-picture ka na lang muna. Yun. Uy! Uy! Pero tulad din ng buhay ng tao, kapag bumagsak ka,
matuto kang tumayo muli. Alright. Okay, one more time. Yan. Yay! Pero sa matataas na bahagi ng slope kung saan mas mabibilis mag-ski ang mga tao, mas matindi rin ang aksidente. Ito ang sumunod kong nasaksihan. Oops! Matapos bumagsak, sumubok akong muli. Alright. Uy! 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 Break, 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 break! Sa ilang oras lang sa slope, pwede ka na palang matuto. Pero syempre, kailangan ng mas mahabang oras na ensayo para maging magaling ka sa ski. Maya-maya pa, isang sirena ang aming narinig. Rumeresponde pala ang ski patrol sa isang aksidente sa mas mataas na bahagi ng slope. Isang oras pa lang namin kasama yung ski patrol, pero dalawang insidente na kaagad ng salpukan ng mga nag-ski yung nangyari. At 3 tao nga yung nasaksihan namin na isinugo dito sa emergency room. Pero nakita ko ring sanay na sanay naman ang mga staff dito na humawak ng ganitong kaso. Isa pang pinakaabalang trabaho kapag winter ang lift operator. May panganib din daw sa trabahong ito. 일하면서 좀 어려운 그런 상황. 이 직업 특성상 기계가 언제 이렇게 쓸지 몰라요. 그러니까 항상 그 대기를 하고 어떤 상황에 따라 어떻게 대처해야 될지 모르니까 그 상황이 제일 위험한 거죠. 이게. 줄 끊긴 건 없고 이렇게 갑자기 운행 중에 뭐 기계 이상으로 쓴 적은 있어요. 그럴 때는 저희가 뭐나 하냐면 비상 원동기라고 그거를 이용해서 사람을 구조를 하는 거예요. 그러니까 그런 상황이 매 시즌마다 몇 번씩 생겨요. 크게 뭐 이게 의자가 떨어진다거나 줄이 끊기거나 이런 사고는 없죠. 위에 올라가다 순간 그럴 때가 제일 위험하죠. 올라가고 작업할 때가. 그나마 이런 타워는 낮은데 저기 곤도라 가면 50m 되는 타워가 있어요. 거기 올라가면 진짜 뭐 깜짝 놀라죠. 올라가면. Pero di lang sa bundok nagtatapos ang aking winter adventure. Dahil pagbaba, marami pang ibang atraksyon ng South Korea na patok kahit taglamig. Isa na rito ang Korean folk village sa Gyeonggi Province. Makikita rito ang itsura ng sinaunang village na may 270 tradisyonal na bahay mula sa iba't ibang panig ng Korea. "30 minutos lang ito mula sa Seoul at pwede kang mag-train o mag-bus lang. Ang entrance fee, 24,000 won o 1,200 pesos.
Meron ding araw-araw na performance. Sa Gyeonggi Province din matatagpuan ang Everland Resort na pinakamalaking theme park sa Korea. Pero ang sinadya namin, ang kanilang Lost Valley Safari na kilala sa dami ng iba't ibang uri ng hayop na makikita. Ang entrance fee sa Everland nasa 41,000 hanggang 52,000 won o 2,220 pesos ang matanda at 1,750 pesos naman ang bata. Dahil delikado yung mga hayop na nandito, meron kaming dinadaanan na 2 layer ng gate para rin mapanatili sa loob yung mga hayop at maging ligtas yung mga bisita. Maya-maya, lumusong na sa tubig ang aming amphibious vehicle. Samot-saring hayop ang makikita mo rito. Merong mabangis na polar bear, elephant, zebra, lion, tiger, at giraffe. Mauobserbahan mo ng malapitan ang mga hayop dito. Basta ingat lang sa mababangis na uri ng hayop. Isa sa mga attraction dito, yung liger. Ang sabi, kakaunti lang sila sa buong mundo. At isa nga dyan nandito. Maamo sa unang tingin pero ito ang pinaghalong lahi ng tiger at lion, mga siga ng kagubatan. Sabi nga, kung gusto mo raw makilala ang isang bansa, tikman mo ang pagkain nito. Para maiba naman, nagpunta ako sa palengke para matikman ang mga street food na mabenta pag winter. Ito yung tinatawag nila dito na kutok. Parang popular daw siya kapag winter. Ginagamitan nila ng turmeric, merong sunflower seeds, tapos cinnamon, harina, ganun. Meron pang mga ibang rekado yan. Ang isang piraso niyan, 500 won. Tinikman ko rin ang gerampang o egg bread. At isang pastry na parang waffle ang pagkakaluto. Ito daw, sikat din to kasi ano daw, parang bread na naka-shape siya talaga ng isda. Carp para sabi nila. Tapos sa loob daw may laman to, red bean. Traditional na bread din nila to. Ito masarap. Parang, syempre sa loob parang pandimongo. Pero naiiba siya kasi crunchy yung labas. Nakailang punta na rin ako sa South Korea pero may mga bago pa rin palang pwedeng subukan at tikman. Pero sa lahat ng napuntahan ko sa biyaheng ito, dito lang ako napasigaw. Kung hindi ka man makapunta sa mga ski resort sa Gangwon Province, pwede mong subukan ang One Mount sa Goyang, Gyeonggi Province. Nahati ito sa dalawa, ang snow park at ang water park. Sa loob ng snow park, may malawak na ice skating rink. Dito nagsisimulang matutong mag-ice skating ang maraming bata. Dito sa One Mount Snow Park, mararanasan mo yung winter buong taon. Ayan o, nahuhulog kunyari yung snow. Tapos yung mga bata sa likod ko nag-ice skating dahil winter break nila ngayon. Ang presyo dito, $33 sa buong araw na yon para ma-enjoy mo yung facilities. At kung foreigner ka naman, merong 50% discount. Pwede mo ring libutin ang Santa Village. At subukan ang Siberian Husky Sled Ride.
Sa water park naman, naroon ang giant outdoor slide na ito na susubukan ko. Para masaya, kasama ko yung eyewitness team na mag-slide. Ay! Eh! Saya nun. Salbabida lang ang peg eh. Saya, saya. Hindi ako magtataka kung darating ang panahon, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng koneksyon sa yelo kahit na mainit sa ating bansa. Ang saya talagang magpunta sa bagong lugar at sumubok ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa dati, sa loob man ng ating bansa o sa labas. Master. Hindi ka lang kasi namamasyal. Kung ibubukas mo ang iyong isip, marami kang matututunan, hindi lamang sa lugar na binisita mo, kundi sa iyong pagkatao mismo. Sabi nga, sa bawat pagbiyahe, naglalakbay ka patungo sa iyong sarili. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.